Yun nga, bakay sa dahil hindi ko inabot yung pinakamataas na organo. Ang pagkaalam ko lang dyan, yung nasabi ko na kanina, yung pagsasamantala ng tao sa kapwa-tao. Yan ang unang-unang alam kong pinaglalaban ng kilusan. Hanggang ngayon ba, parang sa palagay mo tayo, hanggang ngayon, yan pa rin bang ginagamit ng PhilHealth? Yan no? Ay, ngayon hindi ko na alam dahil wala na ako rin, matagal na akong wala. Sa nababalitaan ninyo o sa pag-abot ng nalalaman ninyo, ano po ang pagkakaiba ng kinasabihan ninyo nung araw sa ngayon na kinagagalawan ng Malaking kuan, kinaibahan kasi noon, yung pinuhunan ko ng buhay at pagod sa kabuuan, ngayon sa pamilya na lang. Kaya malaking pinag-iba eh. Yung sakit ng loob mo noon bali, nabayaran ba ng nasa, ano ka? Nabayara, sobra eh. Kung hindi lang ako malis, wala na ako. Kasi maraming pinapatay na walang kasalanan dito sa Kapas noon. Ayun nga, nakwento ko yung biyanang ko. Magsasaka yun, wala namang pakialam. Kung minsan nangongobra para makakumita ng pera. Pero binaril. Pinapaayos lang yung ilaw ng kapitbahay nila. Binaril habang inaayos yung ilaw. Yung bayaw ko nakikipagpunot lang punla. At saka makikipagtanim, makikipangalis. Binaril, katabi pa yung asawa niyang buntis. Hindi na natamaan. Kung natamaan yung asawa na, yung pinakabubuntis na nun, dalawa, kambal pa eh. Naapat saan sila. Paano kaya hindi iwas sa ganong klaseng panahon? Kung hindi ako iwas, kung tutong hindi natuto na yung buhok, baka buhok na lang. Ano na po yun, ano? Bali, anong taon na po yung pangyayari na yun? 69. So wala pa yung martial law noon? Wala pa. ano po ang ano po ang implication, ano po ang naging implication sa inyo nung nag-martial law? Ano po ang naging epekto nung sa inyo nung nagkaroon ng martial law? Nakaganda sa kilusan yung martial law. Pwede po ba? Bakit po? Kasi yung medyo mainit na sa bari hinahanap ng militar, pumupunta sa bundok. Kaysa mamatay nga wala laban. Umaakyat na sila, makikipaglaban na. So bali lumakas po yung ano nyo? Mas dumami nung yun wala akong nanggagaling sa mga estudyante, dami. Sino naman po ang mga trainer ninyo nun o yung mga nag-organisa o nag-organisa Tagapagsanay po. Anong nag-organisa ng ibig? Yun ang nagtitraining o Tagapagsanay po. Tagapagsanay. Yung kadalasan nun, pag pan-district. Limbawa, ang committee ng pan-distrito, gusto niyang bigyan ng pag-aaral yung sa unit-unit. Silang mamimili ng pinaka-instructor. Saan naman po ginaganap? Sa bundok. Saan po particular sa bundok niyo po ginagawa yun? Halimbawa, dito lang ang Pampanga at saka dito. Kung minsan kung hindi sa kabundukan ng Pampanga, dito sa kabundukan ng Tarlac. Iba naman sa iba lugar. Pang ilang araw po yung mga training nila po? Sandali lang yun. Kung minsan, nabili mga araw, Ilang miyembro naman po ang kadalasang naging miyembro sa isang training? hindi para-para yan. Halimbawa, training lang ng pan-district. Konti lang yun. Pag training ng pang-probinsya, medyo malaki-laki yan. Paano naman po yung pagsuporta ng
mga kinakain po habang nagpipinig. Ayan ang hindi na po natin alam yan. Ang gagaling nga sa namumuno eh. Kasi bago nila idaos yan, katulad din sa gobyerno, bago nila ipan, ipunin muna nila yung panggastos nila. Pag nakaipon, schedule na lang nila. Sandali lang, magbabawas lang akong tubig. Paano? May konti na lang po. Si Kawanig po, ay sino po yung nasa taas ninyo po, di ba? Distrito, ano po ba yung kanya-kanyang... Parang nagdanggas yan. Antas-antas. Ano po yung di ba? Nasa mababa po lang kayo. Oo, nasa mababa. Sino po yung namumuno sa inyo? Sino po yung namumuno sa grupo? Halimbawa, nung nandun kami sa Baris, dahil unit kami, ang pinakatiyan namin, si Juan, ang tawag namin